Yun guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa kung mag-upload ako ng mga video matulad nito. Hi, Unix TV! Hi sa inyo! Unix TV, hi! Sana sa'yo, Unix TV. Ingat ko lagi. Tulad nung sabi ko nung last video natin, mag-upload ako na kung paano tatagalin yung battery natin. Ako kasi, sa Motolite ako nagtatrabaho. Almost 9 years. Sa experience ko, bibigyan ko kayo ng tip para tumagal yung battery nyo. Kasi yung baterya natin, yung lead acid tsaka yung sage, 2 to 3 years talaga tinatagal niya. So, mapakita ko sa inyo. So, ayun guys, meron tayo dito sample na baterya. Motolite to. Motolite na 4D. Yan, ginagamit to sa truck, 24 volts. 24 volts to na kinakabit sa mga truck. Pansinin nyo dito guys, yun, bubuksan ko lang yung ilaw natin. Ayan. Pansinin nyo guys, ito, yung kabilang side, katatanggal ko lang nito kanina sa truck. Ayan. Ito, yung isang side, dito kasi nakakabit yung negative nya. Tapos ito magkadugtong yan dyan. Tapos yung positive. Dito sa unang side, yung malapit sa negative. Ayan. Ayan o, wala nang laman. Ayan, wala nang laman na tubig. Wala nang laman na tubig. Tapos dito, meron pa. Ayan, meron pa. Meron pa. Ito yung sa unang battery. Tapos dito naman tayo sa positive. Sa positive naman tayo na side. Tingnan nyo guys. Ayan o. Walang tubig. Walang tubig. Walang tubig. Tapos dito meron. Ayan. Isang side din yan meron. Meron. Ayan. Meron tubig. So dyan. Dyan ko nakuha yung ano natin. Theory natin. Na yung sa e-bike natin 24 volts. Ibig sabihin ang unang lolobo dun, yung positive, yung pinagkakabitan ng positive, tsaka yung negative, ibig sabihin dulo-dulo. Kaya yung dulo-dulo, yun yung unang lolobo. So, para magawa natin ng ano yun, para magawa natin ng paraan, para hindi lang siya yung lumobo, ang gagawin natin, ito, pwede natin siyang pagpalit-palitin. Yan, gagawa tayo ng sample kung paano natin gagawin yun. So ito guys, ito yung battery pack nitong ng hataso natin. Dalawa sa taas, meron dalawa sa baba. So meron ako ditong pentel pen. Lalagyan ko na sign to. Itong nasa unahan. Gagawin nating A. Kaso mabubura to eh. Yan A. Ba't ko nilagyan ng tatak? Kasi nga, katulad ng napanood sa video, yan ang unang mauubusan ng laman. Kumbaga siya yung unang-unang lolobo. Ito yung baterya natin. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung isa. Yan. Dito positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Ito yung may wire. Bali yan, nakaganyan yan. Habang tumatagal, itong side na to, ito yung mapupuruan dyan. Itong ano na to. Tsaka yung nasa dulo. Ito. Yan. Silang dalawa yung unang mapupuruan dyan. So ang gagawin nyo, after 6 months, pagpalitin nyo. Bali ito, gawin nyo rito, ililipat nyo din dyan, switch nyo. Bali itong nandito, ilipat nyo sa gitna. Papunta rito. Tapos itong isa, ilipat nyo sa kabila. Para ito naman ang, tawag dito, uminit. Ito kasi yung pinakaunang umiinit yung mga nasa dulo. So pagpapalitin mo sila every 6 months. Yan, itong dalawa. Napagpalit nyo sa every 6 months, ito naman, napunta na rito. Kaya yung sa loob, nilagyan ko ng letter A dito. Yan, para alam ko na yung si letter A. Siya yung nauna dito sa dulo-dulo. So mapupunta na sa gitna, ito magiging letter B na to. Pagpapalitin mo sila every 3 months. Pagpalitin mo sila. Okay, kahit hindi 3 months, kung naisip nyo 6 months, pwede naman. Pero kailangan magpalit sila para hindi agad lumobo yung dulo-dulo. Kaya mapapansin nyo yung mga dulo-dulo lagi yung sa battery pack, yung dulo-dulo yung unang lumulobo. Kasi yung dulo-dulo, yun yung pinaka umiinit. So kailangan magpalit sila dito. Tapos pagkatapos sila magpalit, di ba si letter A mapupunta rito.
Yan, di ba, letter M mapupunta rito kasi negative siya dito eh. Negative, unang-una negative yung kanya. Base si letter A, pangalawang cycle napunta siya rito. Ang gawin nyo sa pangatlong cycle, lilipat naman siya dito. Nagets nyo ba? Bale, itong positive, dito na siya sa kabila. Bale, pinagpalit mo siya, tapos inilipat mo rito. Bale, ito, pinagpalit mo siya dito. Susunod na lilipat siya dito na, sa kabila. Bali itong negative mapupuntahin dito, tapos susunod dito sa kabila. Tapos bago nyo naman uli sila pagpapalitin. Para lahat ng positive makaka-experience dito sa positive, lahat ng negative makaka-experience dito sa kabila. Sa kanyang paraan, hindi agad iinit yung baterya. Hindi agad lolobo yung baterya natin. Hindi siya mapupuruan kasi pinagpapalit-palit mo yung baterya. Ayun yun. Itong magandang way para yung 3 years na gusto mo maging malapit. Kasi ang baterya natin 2 to 3 years. Yan yung common. So ibig sabihin dapat at least 2 kalahati mayroon tumagal ng baterya mo para sulit na sulit. Tsaka isa pa dyan, yun nga yung una kong diniscuss kanina, yung sa charger, yung sa pagkat, mas maganda yun kung meron kang ganon para hindi siya na-overcharge. At saka, dapat yung charge natin, 50% lang. 50% lang ang gamitin nyo. Kunyari, ang katulad nitong e-bike ko, 48 volts. Common yan. Meron naman tayong mga nakukuhang yung charge sa sa internet. Yun na lang yung i-guide natin. Dapat 50 lang o kaya 30% i-charge nyo na kasi as long na hindi kayo nagtatagal sa charger, hindi ito iinit itong mga baterya. Ibig sabihin, kung kapira-kapiraso lang yung yung pag-charge mo, hindi siya basta-basta iinit. Mas mahaba yung buhay ng baterya. So guys, salamat sa pakikinig. Mag-subscribe kayo sa channel ko para updated kayo lagi. Thank you. Ito yung diagram natin guys. Dito sa baba, may mapapansin naman kayo sa ilalim nito na assign. May positive negative dyan sa ilalim nyan. Hindi gano'n matanaw. Meron po dyan nakalagay na positive negative. Ganito na lang din ang gawin nyo. Yan, itong male socket. Yan, dito yan sa baba, sa bandang baba. Tapos itong female sa taas. Yan, ito yung pagsasaksakan nung charger. Yan. Yan, buo na siya. So ngayon, gagawin ko muna siya ng box gamit tong na to. Itong ano bang tawag dito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Gagawin ko siya ng box para nakabox siya. Bale pag charge natin, saksak na lang natin siya dito. Tapos ito na yung pansaksak sa e-bike. Yan. So yun guys, gagawin muna natin ng box. Ito na siya guys, yan, binutasan ko rito para madali makapag-adjust, tapos dito para madaling makapag-screw. Pero kung sure ka naman, pwede mo na yung takpan. Kabita mo na ng ganito, takpan mo na din yan. Kaya din dito pwede natin lagyan ng salamin. Yung mga pwede natin gawing salamin dyan, pwede yun. Ayan, balot na siya ngayon. Ayan. Yan na yung finished product natin. Yung testing na lang natin doon sa e-bike. Yan. Tapos di-demo ko sa inyo kung paano siya nag-work. Yan. Kung paano ang adjust nito. Ayan yung mga pindutan. So yun guys, testing na natin siya dito sa natin, sa e-bike natin. Ang una yung sasalpak, itong male ng charger natin para umilaw na to. Kasi pagka inuna mo yung isa, hindi yan iilaw. So dapat mauna to. Ito muna ang isasaksak natin. Yan. Pagka umilaw yan, ganyan na siya, hindi pa natin nasasaksak. Pag pinindot mo yung kabilang side, ayan yung low, ibig sabihin magka-cut siya pag nag-low na ng 42. Tapos itong kabila, 58. Ibig sabihin yan, din siya magka-cut sa 58. Tapos pag sinaksak mo siya, siyempre aangat yan. Ito yung wire ng charger natin. Dito naman siya sa kabila. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Ayan, 51. Umaangat siya, ayan. So ngayon, hindi natin ma-full charge to. Ang gagawin natin, iset lang muna natin siya. So yun guys, pinadaan na muna natin yung truck. May dumaan na LP. Ito para ma-set to, itong
58, diin nyo lang siya, press, long press, 3 seconds, yan, umangat na siya. Pag nakikita nyo nagbiblink, ibig sabihin nagbabawas na, ibaba natin ng 53 para saglit lang. Pag sinet natin siya ng 53, pagdating ng 53.1, ayan, hayaan nyo lang natin yan, click mo na ulit natin dulo, yan. Basta pag naset nyo na siya ng 53, hayaan nyo lang siya, tapos mag-aan na siya, mag-siset na siya. Ayan, nakaset na siya ng 53 guys. Ayan, ituro ko na sa inyo kung paano mag-set. Saksak na natin siya ngayon para makita nyo. Dapat yan, ayan yung current voltage nya, 51.6. Ay, sasaksak na natin yung charger. Ayan. Ayan, umaangat na siya guys. Dapat pag 53.1 magkakat yung linya nitong ano natin, linya nitong charger. Hindi na yan magcha-charge dapat. Ayan, takpan ko ng konti para makita nyo yung ano, yung ilaw. Para makita nyo yung ano niya. Pag nag 53.1, i-stop yan ang kusa. Tapos walang ano. Ayan guys, walang gumagalaw dyan guys ha. Baka sabihin nyo ginagalaw eh. Ayan, walang ano dyan, walang gumagalaw dyan. Pag nag 53.1, magkakat yan. Marinig ang tick. Hindi na natin kakatin, baka sabihin nyo kasi kinakat lang natin eh. Hindi natin kinat yan, talagang diretso yan. Ayan, 53 na, 0.1 na lang ang inaantay natin. Pag nag 53.1, tagal mong 0.1 ba? Grabe yung ano, grabe yung kapitbahay namin na yun. Halos sa lahat na vlog ko sumisigaw yun. Ayan na, bumaba na siya guys. Bumaba siya, bakit siya bumaba? Kasi nga yung baterya na nag-lost connection na. 53 kasi siya kanina, naging 52 kasi nga nawala na yung charger. Kaya bababa ulit siya talaga dun sa pinaka original ano niya, original voltage niya. Kaya bumababa ng ganyan. Pero yun, nag-cut nga. Para ma-reset, ayan o, nag-cut na siya o. Kulay blue na yung charger natin. Para mag-reset siya, tatanggalin natin dito. Para mag-reset. Pwede nang hindi tanggalin to. Itong wire na to. Pwede nyo nang hindi tanggalin yan. Basta bunutin nyo lang dito. Ayan, mawawala siya. Tapos pag nyo, mag-reset na naman ulit siya. 53. Pwede yung diretso na yan eh. Basta kailangan, ito lang yung pang-reset. Ayan, magka-charge na uli siya. Ayan, ganun siya guys. Tapos hindi ko napakita sa inyo yung kulay red na yan. Kasi pag nadi-disconnect, yung red na ilaw na yan, yung LED light, nagiging ano yan, wala yung red, mamamatay siya kapag nadi-disconnect. So, ito yung unang way para maiwasan natin yung overcharge. Kasi meron mga charger na nagmamalfunction, dapat automatic siya mamamatay kapag full na. Hindi na nagpa-function yung ano niya, yung auto-cut niya. So ito, dahil dito, yan, ayan, nakita nyo, pagdating ng 53, mamamatay siya. Pero, dapat to, 58 yan eh. 58 kasi dapat yan. Diin natin, yan. Sumobra na. Hanggang ano ba to? Hanggang, mataas din siya yun. Ayan, hanggang 65 lang yung minimum niya. So ito, hindi to pwede sa 60 volts. Hanggang ano lang to. Hanggang 48 volts. Kasi yung 48 volts hanggang 58 lang eh. Pag lumampas na ng 60, ano na yun, overcharge na yun. Nakaset tayo ng 58 volts. Ayan.